Babaeng hinanap ang pagmamahal sa iba't ibang relasyon. Matagpuan kaya ang tunay na pag-ibig? Lalaking minolest siya nung bata, makakapagpatawad kaya siya? Alamin kung mahahanap nila ang tugon sa kanilang hinaing. Susunod na. I thought I had a perfect family set up. Little did I know, kami pala ay third family. Bagamat tanggap ni Eileen ang kanilang sitwasyon, may malaking puwang pa rin sa puso niya dahil bihira niyang makasama ang mga magulang na nooy nagtatrabaho sa Japan. Kaya naman lumaki silang magkakapatid sa piling ng kamag-anak. Doon ay madalas na napupuna ang kanyang itsura at nakukumpara sa kanyang mga pinsan. Kung bata pa lang ako, nagkaroon ako ng feeling of insecurity na kapag mataba ka, hindi ka talaga accepted. I felt rejected and abandoned. Talagang nag-strive ako na mag-excel sa school para tanggap ako ng mga tao. Naging consistent honor student si Eileen hanggang sa pagtuntong niya sa high school. Subalit tila na iba ang landas niya matapos makilala ang taong nagpatibok sa kanyang puso. At kahit 10 taon ang agwat ng kanyang kasintahan, binigay niya pa rin ng buo ang kanyang sarili sa ngalan ng pag-ibig. I came to a point that I got addicted to sex. I felt so ashamed. But at the back of my heart, I was saying na okay na din yun. At least hindi siya mawawala. Ito na nga lang yung first time na nagkagusto sa akin. Itataboy ko pa ba siya? Subalit ang tinatamasa niyang kasiyahan ay bigla na lang natuldukan nang malaman niyang nagkaroon muli ng ibang pamilya ang kanyang ama. Sobrang na-heartbroken ako kasi yung tatay ko yung nagtuturo sa akin about the Lord. So I thought na kapag religious yung isang tao, maayos yung character. Tapos biglang may iba kang pamilya. Mahal ko yung daddy ko pero hindi ko matanggap. Para pagtakpan ng sakit, itinuon niya ang sarili sa barkada at bisyo. Nakipaghiwalay din siya sa kanyang kasintahan at naglabas-pasok sa iba't ibang relasyon. Pagdating niya sa kolehiyo, muling na-in love si Eileen sa kanyang kabarkada. Pero di nagtagal, naging sawi ulit siya sa pag-ibig. Sabi niya sa akin, Len, I'm sorry kasi hindi kita kayang mahalin. Sobrang gumuho yung mundo ko. I felt ugly. I felt rejected again. Para mapasa kanya ang lalaking pinapangarap, pinasok na rin niya ang mundo ng kulam. Para mas umepekto yung kulam, I renounced my faith. Desperado na ako na parang, Lord, di mo naman ako tinulungan Nagpe-pray ako sa'yo. Maayos na pamilya, mahalin ako ng mga taong mahal ko. Di mo naman sinagot So naisip ko, sa demonyo na lang ako mananalangin. I worship the devil. Sa paglipas ng taon, takot ang naghari sa puso ni Eileen, lalo na sa tuwing siya ay binabangungot, kung saan nakikita niya ang isang masamang espiritu. Sa panaginip ko, sinabi niya sa akin na, alam mo kasi, Eileen, sa akin ka na rin naman napupunta. So paggising ko, umiyak ako, and then, I talked to God. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin, hindi na ako okay. Tulungan mo ko, kasi gusto ko na maging okay. Pasko ng taong 2011, dumalo si Eileen sa party ng kanyang kaibigan. Doon nakausap niya ang isang tao na walang bukang bibig kundi si Kristo. Kalaunay niyaya siya nitong dumalo sa isang Christian service. Sabi niya sa akin, alam mo, wala namang malaki at maliit na kasalanan. Kahit ano pa yung nagawa mo, kaya kong patawarin ni Lord. Yun na pala yung pointed time para sagutin yung panalangin ko. Sa pagdalo niya sa simbahan, dito niya personal na nakatagpo ang Diyos. Kinukwento ng pastor, para daw tayong donut na may butas sa gitna. We are trying to fill that hole with so many things. Pero kahit anong gawin natin, is not gonna be enough kasi yung butas daw na yon, only God can fill. Doon ko naintindihan na ang pagmamahal ng Diyos yung kailangan ko. With all sincerity in my heart, humingi talaga ako ng tawad sa Diyos and I surrendered my life to Him as Him being my Lord and my Savior. Ang tagpong yun ang naging simula sa pagbabago ni Eileen. Unti-unti siyang lumago sa kanyang pananampalataya sa Panginoon sa tulong ng kanyang discipleship group. Isa-isa na rin niyang natalikuran ang mga maling gawain.
At para tuluyang makamtan ni Eileen ang kalayaan, sumailalim siya sa deliverance at inner healing sessions sa loob ng 4 na buwan. I was being delivered from the python spirit, witchcraft spirit, spirit of divination, and so many more. God showed me a vision. Meron akong nakita na bata sa harapan ko. Na-realize ko na yung bata na nasa harapan ko ay ako. Pinarealize sa akin ng Panginoon na nasasaktan ka lang, may mga naging sugat ka lang, pero pinapagaling kita. At alam mo, maganda ka because you're my daughter. Bagamat hindi na nagkabalikan ang kanyang mga magulang sa grasya at tulong ng Diyos, buong puso niya ring napatawad ang kanyang ama at mga taong nakasakit sa kanya. Mas maayos yung relationship namin ng daddy ko. Mas mahal ko sila ngayon kasi mas naiintindihan ko na kung ako nga minahal at pinatawad ako ng Diyos dapat ako din sa kanila. Sakit! Ang sakit! Oh my gosh, I love acting talaga. Ngayon, isa siyang content creator ng mga good vibes videos kung saan masaya niyang ibinabahagi ang salita ng Diyos gamit ang social media. Isa rin siyang full-time worker sa Puso Movement na may layuning abutin ang millennials at mga kabataan. When you trust God, the pen of your story, eventually, He will allow you to tell the world a beautiful testimony. God is my Father, and the love that I need is a perfect kind of love. That's the only love that can fill me. Sa Diyos mo lang talaga makukuha. When all else fails, and when nothing and no one is left, then I would know that Christ is enough. Wow, totoo yan, Peter, no? Pag wala na ang lahat, si Lord talaga lang. Kay Lord mo lang talaga matatagpuan ang totoong pag-ibig. No man, no things, no relationship can satisfy you, only God. At yun na, doon natagpuan ni Eileen ang totoong pagmamahal. Kay Lord lang. Tama yun. I totally agree with that. And what's good with her is she reached a point where Eileen also decided to forgive her dad. Yeah. Kasi kung hindi, magkakaroon yun ng para bang hindi siya makaka-move on. She will not be able to love others freely if she holds that against her dad. You know, Eileen looked far and wide to find the answers to all her life's questions. And yet, all the methods that she used only left her with more questions. The sad thing is, her life went into a downward spiral. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. When we seek the answer to our life's hard questions, seek the one who can truly give us the real solution. The answer is Jesus Christ. It all starts with a simple prayer that comes from the heart. Seek Him and you will find Him. Pastora Jamie, you want to pray for our viewers who are going through that same struggle? Yes. To anyone who's watching right now, katulad ka ba ni Eileen, hinanap mo ang pag-ibig sa iba't ibang tao, sa iba't ibang sitwasyon, sa iba't ibang bagay. The Lord is telling you, anak, I am enough. And the Lord wants to encounter you right now. Gusto kanyang yakapin through this prayer. Kaya ipikit mo ang iyong mga mata, sabihin mo ang panalangin na ito ng buong puso mo. Say this, Lord God, lumalapit po ako sa iyo at inaamin ko po, Lord God, na mahirap po ang buhay, Lord God, pag wala ka sa akin. And today, God, I make you the Lord of my life. I want to love you, Lord God. Ayoko nang hanapin ang pagmamahal sa iba't ibang tao o sa iba't ibang sitwasyon. But starting today, God, I want to love you with all my heart. I repent of all my sins, and starting today, God, I make you the Lord of my life. In Jesus' name, amen and amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger.
When you find yourself in need of someone who cares, reach out to our prayer center. Alam niyo po, our dedicated and trained counselors are available 24/7 to listen, to pray, and to offer wisdom and inspiration from God's Word. Kaya naman call our hotline 8737-0700. Kaya naman i-text nyo lang po ang number na ito sa 0919-060-7567. Experience daily inspiration through our Tanglao devotional, available as a cell phone app, book, or video on our Facebook and YouTube channels. In the upcoming story, where will the life of a molested man lead to? Find out next. Sa kasagsagan ng pandemya at kagipitang pinansyal, taus-pusong nagdo-donate monthly si Idelin sa CBN Asia. Nakakapagbigay kayo ng encouragement sa nawawalan ng pag-asa. Nakakarating po yung mga programa ninyo sa mga liblib na lugar. Nagkaroon po kayo ng mga medical missions. Hindi lang basta pagbibigay, kundi samahan din po natin ng malasakit. Bumuhos ang pagpapala ng Diyos kay Idelin. Nagkaroon siya ng sariling bahay matapos ang 13 taong pangungupahan. Naging in-demand din ang mga furniture sa kanyang online business kahit pandemya. Pag nagbibigay ka sa Panginoon, lagi mo siyang uunahin. Talagang buong puso mong ipagkatiwala sa Kanya kasi bubuksan niya yung kalangitan para ibuhos yung mga biyaya para sa iyo. Nakaka-inspire talaga ang kwento ni Idelin, ano? When we give, the Lord blesses us, katulad ni Idelin, because the Lord wants us also to be a blessing to other people. Be that blessing today for our kababayans in need. Partner with us by scanning this QR code or by visiting cbnasia.com/give. Certified Biritero. Palaban din sa aktingan. Why so much anger in your heart? At hindi papakabog sa pagmomodel. Sa katunayan, nakasungkit siya ng 8 medalya sa World Championships of Performing Arts noong 2017. Napabilang din siya sa isang Indonesian drama at nakapag-release din ng Bahasa music single. Higit siyang nakilala sa kanyang pagsali sa TV singing competition na The Clash dito sa Kapuso Network. Siya si Nolo Lopez. Pero sa likod ng kanyang pagningning sa entablado, may nakatagong madilim na kwento. I knew the Lord when I was 7 years old. However, the enemy was really trying to snatch me away from God's love. Because when I was young, around 7, 8, 9, namolest siya po sexually. At hindi lang po ng isang tao, tatlo pong iba't ibang tao. It was like continuous molestation until when I was like 11. I was really asking God, sabi ko, Lord, bakit ako? Ano yung rason mo? Bakit ako naranasan? Ang mapait na karanasan ang bumasag sa kanyang murang kaisipan. Hindi nagtagal, si Nolo ay nasadlak na rin sa pornography sa loob ng 2 dekada. Pornography had been my comfort zone, had been my home. Pornography had been my little savior those times. Because whenever I feel down, you go click the internet and then you're satisfied. But after that, grabe, it was very hard because it was like a battle of light and darkness. Kasi I'm serving God. I preach, I worship, lead. I knew I wanted Him in my life, pero ba't hindi ko to mag-give up? Kung ganito na naman ang pala, na full of guilt, I wanna end my life. Gayunpaman, nagpatuloy siya sa kanyang buhay at mas nagpursige para abutin ang kanyang mga pangarap na inaakalang magbibigay sa kanya ng kasiyahan. Subalit, I was after fame, people to follow me. I was after the approval of others as a performer. When so many things had happened to me, I realized that it is only God who can satisfy my soul. Labis pa itong napagtanto ni Nolo nang isa-isang mawala ang kanyang acting, singing at modeling career. Maging ang naipatayong negosyo ay bumagsak din dahil sa lockdown dulot ng COVID-19. Kasabay nito, huminto rin ang kanyang mundo nang magkakasunod na pumanaw ang 3 sa mga mahal niya sa buhay. My uncle died, my cousin died, and then my sister-in-law died. Ginigising na ako ni Lord. God arrested my heart. And He told me, no, your business is not your king. Your talents are not your king. Your worship leading is not even your king. It's me, your King of Kings. Now bow down to me, surrender your life.
fully. And there's one thing I wanted to surrender. That's pornography. Ang tagpong iyon ang nag-udyok sa kanyang talikuran ang sariling mundo ng kalaswaan at yakapin ang bagong buhay na may kalayaan kasama si Jesus. Yung pinakapangat na taon ko, pinakamagandang taon ko eh. Sobrang minuhay niya ako ulit because I could say that I am totally free from this. I fully surrendered my life to God. God is really, really good. He pursued me. His love pursued me. Sa kanyang pagbangon mula sa kasalanan, patuloy siyang kumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng Biblia. Kusa na rin siyang nag-block ng mga sites na maglalapit sa kanya sa tukso. Natuto rin siyang magpakumbaba at nagdesisyong aminin ang pagkakamali sa kanyang church leaders para siya ay lubos na matulungan. Pero araw lang ang binilang, naharap muli sa panibagong hamon si Nolo. September 1, nang madiagnose ang kanyang ama sa COVID-19, pinili ng pamilya na ipa-home quarantine ito. At dahil isang licensed nurse si Nolo, nagpresenta siyang alagaan ang ama. Kaya nga lang, matapos ang isang linggo, si Nolo ay nakaramdam na rin ng ilang sintomas ng COVID-19. Kaagad siyang nagpa-swab test at napag-alamang positive na rin siya sa virus. The hardest situation was you are sick but you are taking care of the sick. In a way, nag-question ako, Lord, nakatalikod ka ba sa akin? Akala ko nakaharap ka na sa akin dahil nag-surrender na ako. Parang hindi ko na naman to deserve, Lord. Bakit naman ako? Lalo na bakit naman tatay ko ba? Pero I saw my dad fighting. Never questioned God. Hindi pa ako nagkaroon ng takot. Masyado po akong tiwala sa Panginoon na hindi na kami napababayaan. I just rely on the power of God. Sa muling paglapit ni Nolo sa Panginoon, natuklasan niya ang isang aral na nakasaad sa Biblia patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Knowing na anak ako ni God, kung dinidisiplina man niya ako, para naman sa akin. Doon ko na-realize na mahal ako ni Lord. He uses ugly things in your life for you to be beautiful. Suminag ang pag-asa kay Nolo, kaya kahit siya ay nagpapagaling pa rin, buong puso niyang ibinahagi sa iba ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang TikTok videos. Trust the process because God is really in control. Nag-uumapaw naman ang kanyang saya nang patuloy na bumuti ang kondisyon nilang mag-ama hanggang sa nagnegatibo na sila sa COVID-19. Dahil malaking blessing ito para kay Nolo, nagkaroon siya ng Thanksgiving concert sa social media at special guest ang kanyang ama. Hindi niya ako pinabayaan. Doon na pinaramdam niya sa akin yung pagmamahal niya sa akin bilang ama. At talagang proud na proud po ako sa aking anak na ito. Together kaming bumagsak, magkasama kaming bumangon ng tatay ko. At we are called COVID Conquerors. Woo! Para kay Nolo, tuloy pa rin ang awit ng kanyang buhay, pero ngayon, ito ay buong puso niya nang iniaalay sa Panginoong Jesus. Ang goal ko talaga, every day of my life, to really share God's love. Now I realize why these things happen. It's not about me. It's about the people who are struggling. We are now beacons of hope to them, for them to look to Him. Praise God for Nolo, and now he's happily married. They have one kid. But alam mo, importante yung Jamie na he reached a point where he forgave those who molested him. He, and in those cases, dahil maliit ka pa, you also perhaps were doubting God. And you need to forgive God. Of course, God is faultless. Pero yung tanong ng mga bata, mga innocent, Lord, saan ka ba? Where were you? Lord, when bakit? When I was being molested? So, in case you had that thought, you also need to release forgiveness towards God, and that's part of your healing. That's right. And yung process din ng brokenness niya, naghatid sa kanya sa breakthrough. Akala natin minsan, di ba, parang, Lord, ang sakit-sakit naman ang pinagdadaanan ko. Di ba? Tapos nagka-COVID pa, yung talents niya. Well, hindi lang yun eh. It's not just about that eh. But yung process ng brokenness niya nag-lead sa kanya sa breakthrough niya, and now he is happily married. Tama. Contemplating forgiveness, whether seeking it on behalf of someone else or desiring it from those who have hurt you, can be a weighty endeavor. Yet, it holds the potential for profound healing and empowerment.
Luke 6:37 says, "Do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven." It is knowing that we have been forgiven much that enables us to also forgive others in return. That's right. Do you want restoration and healing? Do you want to be able to forgive? Alam nyo, pray with me and let us seek our Lord Jesus. Lord, today I come before you. Lord, parang katulad ako ni Nolo, Lord God, na marami akong unforgiveness sa puso ko ngayon. And maybe you're watching right now, meron kang dinidil na galit or trauma sa puso mo ngayon, na bit mo for the longest time. The Lord wants you to be free right now in the name of Jesus. And the Lord also wants you to be free, from that traumas from the past. Siguro ngayon, nagagalit ka, talagang nag-iinit yung katawan mo pag naaalala mo yung sitwasyon, but the Lord wants you to release forgiveness in the name of Jesus. Amen. Yes, and there are those watching right now that you're asking God to pour His grace and strength on you, that you decide this very moment, a choice that you have to make to forgive. And as you do that, you're feeling the healing touch of God just come into your heart, and you're being refreshed, and you're being revived, and you're being empowered by the Lord as you forgive. So take that step of faith and receive your freedom now in the name of Jesus. Amen and amen. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text Answered Prayer and share your story with us. Send it to 0998-590-0620. Nolo and wife Jasmine Lopez love story will be retold in full on CBN Asia's made-for-TV movie, Tanikala. It is entitled Tugon, which is also the song written by Nolo and Jasmine and released through our music label, Reverb Worship. It will be aired on March 29, Good Friday on GMA7. For a sneak peek on this telemovie, watch this. Makakaintindi kaya ng sitwasyon ko? I'm a failure. Matatanggap mo ba ako? Maghihintay pa rin ako, Lord. Taong 2012 nang maramdaman ni Herman ang pagsakit ng kanyang likod. Sa pag-aakala na dahil lamang ito sa pagod sa matinding pagtatrabaho, ipinasawalang bahala ni Herman ang nararamdaman at tumagal ang kanyang pagtitiis ng 2 taon. 2014, noon ko nga naramdaman yung sumpong na hindi ko na halos mailakad itong mga paa ko dahil namagana ako. Namagana itong mga binti ko. Hindi ako makaihi ng normal. Lagi siyang sumasakit yung balakang niya. Ngayon, pag sumasakit yung balakang niya, pinapahilot niya sa akin, sabi niya, ang sakit talaga. O talaga namamagay yung kanyang likod. Tapos ang napansin ko, bakit yung kanyang mga daliri sa paa, yung paa niya talagang may manas na. Nang magpatingin sa doktor ang mag-asawa, lumabas sa resulta ng mga test na mayroong stage 5 chronic kidney disease si Herman. Parehong kidney niya ang bumigay, wala ng lunas. Tanging dialysis at kidney transplant ang makapagsasalba sa buhay ni Herman. Kasi sinabi nila na ang dialysis, hindi ito gamot. Kundi tutulungan lang na mai-release yung lason doon sa kanyang katawan, yung tubig. Kasi nga hindi na niya kayang ilabas. Kaya tutulungan lang siya. Ang sabi, ang pupwede lang sa kanya, misis, ay transplant. Talagang hindi ko po maipaliwanag kung paano ang... Doon pa lang kasi nangyari sa akin yung napakabigat na
Yun na yung naranasan namin napakabigat na problema talaga. Parang pinagsakluban ng langit at lupa dahil hindi ko ina-expect na gano'n na magiging sakit ko. Sinabi ko rin sa misis ko na ihanda mo yung sarili mo. Dahil di natin alam kung ano ang magiging sitwasyon. Habang nagtatrabaho bilang guro si Virgie, nagsumikap siyang maalagaan ang asawa. Bagamat galing sa relihiyong hindi naniniwalang si Jesus ay Diyos, isang himala ang bumago sa kanilang sitwasyon. Isang kaibigan ang hiningan ni Virgie ng tulong. Sabi ko sa kanya, parang awa mo na. Isama mo yung pastor ninyo. At ipanalangin naman yung mister ko, sabi ko. Makaawa ako sa'yo. Tao po. Uy, Irene! Mabuti nakarating kayo. Si Pastora Menchi. Magandang hapon po, Pastora Menchi. Pasok po kayo. Nung ipatanggap ni Pastor Menchi na tinatanggap niyo ba na si Kristo ang ating tagapagligtas at siya ang tunay na Diyos? Hindi po kami nag-atubili. Tinanggap po namin talaga. At naramdaman po namin sa ilang buwan na rin namin o ilang araw, ilang gabi na kami po ay hindi nakakatulog. Talagang nakatulog po kami. Pareho po kami nakatulog yung gabing yun. June 8 po yun, 2014. Mula 3.5 na litro ng tubig na inilalabas mula sa katawan ni Herman sa pamamagitan ng dialysis, bumaba sa 300 ml na tubig na lamang. Tanda ng himalang nagaganap sa buhay ng mag-asawa. Lumipas ang ilang araw, lumabas ang mga host na nakakabit sa katawan ni Herman. Nanginig po ako, hindi ko alam bakit lumabas na yun. Talagang hindi ko alam, hindi ko po maipaliwanag. Pinuntahan po namin yung nurse na anak ng aking kasamahan. Sabi niya sa akin, tita, wala naman pong butas, naghilom na po. Kasi ayaw kong tingnan eh. Ngayon po nung sinabi niyang naghilom, nilinis po niya tapos tinakpan na, tumawag na po ako sa dialysis center. Lumuwas po din kami nung araw na yon. Kinuha ko yung resulta. Doon pa lang po sa laboratory talagang ako'y naglululundag na. Talagang yung tuwa ko at naglulundag, lahat po sila nakaganyan sa akin. Tapos ay kinul na kaagad yung doktor kasi yung palang resulta na yun, hindi na dinadialysis. Di tinawagan kaagad yung kanyang doktor. At dinig na dinig ko, sabi niya, hindi na po pwedeng i-dialysis yan. Sabing ganon. At okay na yan. Malapit na yan sa normal. Sabing ganon. Himalang bumalik sa normal ang mga kidney ni Herman. Hindi na kailangan na muling i-dialysis maging ng kidney transplant. At bukod sa kagalingang natanggap, isang bagong buhay mayroon ang mag-asawa sa piling ng Diyos. Siya ang ating tagapagligtas. Sa Kanya kami umuhugot ng lakas at patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Wala pong katapusan ng pasasalamat. Talagang ang mga imposible ay nagagawang posible. Manalig ka lang sa Diyos. Thank you, Virgie and Herman, for sharing your story with us. It's truly remarkable how God can turn the destructive plans of the devil into something good. When we press on in faith despite our life struggles, believe that God will always be with you. Tama, manampalataya tayo sa Diyos sa hirap man o ginhawa ng buhay. Sabi nga sa Hebrews 11:6, and without faith it is impossible to please Him. And whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Si Jesus ang tugon sa lahat ng ating mga hinaing sa buhay. Join us again next week for another encouraging and inspiring show that will surely bless you. God bless you!